Sa magandang umaga mga bata. So bago tayo magsimula ay maaari bang ihanan niyo muna ang iyong mga upuan at pulutin ang mga kalat sa sahig. Okay, so ayos na ba? Okay, so maaari bang tumayo na muna ang lahat para sa ating panalangin pagbubukas. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Mahal naming Panginoon, nagpapasalamat po kami sa panibagong araw na ito na pinagkaloob niyo po sa amin. Sa mga biyayang amin natatanggap sa araw-araw. At salamat dahil maayos at ligtas po kami nakarating dito sa eskwela. Patnubayan niyo po kami sa aming panibagong araw ngayon at tulungan niyo po ang mga bata na maging mas masigasig sa kanilang pag-aaral. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Okay, so magandang umaga mga bata. Okay, so ngayon ay kayo lumiban ba sa class? Okay, so wala. Kung ganun ay mahusay. Bigyan naman natin ang ating mga sarili ng 5 palakpak. 1, 2, 3, 4, 5. Magaling. So, ngayon ay kakanta na muna tayo. Ito ay Ako, Ikaw, Tayo, Isang Komunidad. Okay, so tumayo muna ang lahat at sabayan nyo si teacher. Okay, so ready, go. Ako'y isang komunidad, ako'y isang komunidad, ako'y isang komunidad. Tralala, sasayaw-sayaw at iindak-indak. Sasayaw-sayaw katulad ng dagat. Ika'y isang komunidad, ika'y isang komunidad, tralala, sasayaw-sayaw at iindak-indak. Sasayaw-sayaw katulad ng dagat. Tayo'y isang komunidad, tayo'y isang komunidad, tralala, sasayaw-sayaw at iindak-indak. Sasayaw-sayaw katulad ng dagat. Ako, ikaw, tayo'y isang komunidad. Ako, ikaw, tayo'y isang komunidad. Ako, ikaw, tayo'y isang komunidad. Tralala, sasayaw-sayaw at iindak-indak. Sasayaw-sayaw katulad ng dagat. Yay! Okay, so ngayon ay bago tayo magpatuloy sa ating talakayan, ay i-review muna natin ang ating nakaraang aralin para malaman ko kung natutunan or nalala niyo pa ba ang ating nakaraang aralin. Okay, so which is tungkol sa pagbabago ng kolonyalismong Espanyol at ang mga patakarang kanilang ipinatupad sa kapuluan sa pamamagitan ng isang laro. Okay, so dito meron akong garapon na naglalaman ng inyong mga pangalan. So bubunot ako dito ng papel at kung sino man ang mabunot ko ang siyang sasagot. Maliwanag ba? Okay, so simulan na natin. Unang larawan. Okay, so sino kaya ang sasagot ba? So tingnan natin. At ang sasagot ay si Jeritel. Okay, Jeritel. Ano kaya sa tingin mo ang larawang iyan? Tama, ito ay ang pulo e serbisyo. Okay, so base sa ating nakaraang talakayan, ano ang iyong naalala tungkol sa pulo e serbisyo? Tama. So, ito ay patakaran ng salitang paggawa, kung saan persahang pinalalahok ang mga Pilipino sa iba't ibang mabibigat na trabaho tulad ng pagtatayo ng mga infrastruktura, pagtutroso, at paggawa ng mga barkong pangkalakalan na galyon. Okay, so pangalawang larawan. Okay, so ang sasagot ay si Hana. Okay, so Hana, ano kaya sa tingin mo ang larawang iyan? Tama, ito ang sistemang bandala. Okay, so ano ang iyong natutunan sa sistemang bandala? Okay, so ito ay sa pilitang pagbili ng mga pamahalaan ng ani ng mga magsasaka. Okay, so ang huling larawan, ang sasagot ay si Chantal. So,
Ano kaya sa tingin mo, Chantal? So, ito ay Kristyanismo. Tama. Okay, so palakpakan naman natin ang ating mga sarili, class. Okay, so kung ikaw ay isang katutubo na nabuhay noong panahong ito, ano kaya ang iyong mararamdaman? Yes, magagalit? Ano pa? Matatakot? Madidismaya? At mapapangamba? Okay, so base sa iyong mga naging sagot, class, ano kaya ang iyong magiging action dito? At bakit? Okay, so Gian? Tatakas. Bakit? Okay, so upang makawala sa pang-aapi ng mga Espanyol. Sino pa? Mananahimik. Okay, sino pa? Pag-aalsa. Bakit mag-aalsa? Okay, so para upang ipaglaban ang inyong kalayaan at karapatan. Okay, so tama. Okay, so masasalamin sa inyong mga sagot ang ginawa ng mga katutubo noon. May mga tinis ang kanilang kalagayan at nanahimik. At mayroon din namang walang pakialam dahil sila'y nakinabang at hindi sila personal na apektuhan. Subalit, mayroon din mga katutubo na tumindig at nag-alsa laban sa mga pananakop ng mga Espanyol at sila ang magiging focus natin sa ating aralin ngayon. Okay, so maaari bang basahin niyo muna ang ating layunin sa umagang ito? Okay, so ang ating aralin ngayon ay tungkol sa mga pag-aasa ng mga katutubo sa kasaysayan ng Pilipinas. Ngunit bago ang lahat, class, ano sa inyong opinion ang pinagkaiba ng pag-aasa sa himagsik at sa revolusyon? So, anyone? Yes, Rachel. Tama. Ang pag-aasa ay isang pagtutol o paglaban sa isang tao, grupo na kadalasan ay may kinalaman sa isang partikular na issue o pangyayari. At pag sinabi naman natin himagsik, ito ay mas malawakang paglaban na may layuning palitan ang umiiral na sistema. Habang ang revolusyon naman ay ang pinakamalawak na uri na paglaban na naglalayong baguhin ang buong sistema ng gobyerno o lipunan. Okay, so ngayon, class, ay magkakaroon tayo ng pangkatang gawain na tinatawag na jigsaw. Okay, so bago lahat, familiar ba kayo sa jigsaw puzzle, class? Oo, yung mga pera-perasong papel na iniipon ninyo at binubuo para mabuo ninyo ang larawan. At katulad ng din yan ang ating gagawin ngayon, kung saan hatiin ko kayo sa grupo at bawat membro sa isang grupo ay aatasan ng magkakaibang paksa mula sa aralin natin ngayon na inyong uunawain at pag-aaralan. At pagkatapos ay inyong i-equip at pagsasama-samahin ang inyong mga nakolektang mga impormasyon gaya ng mga jigsaw pieces para mabuo ninyo ang ating aralin ngayon. Okay, so again, ito ang mga topic natin ngayon. Okay, so ngayon naman ay simulan na natin ang ating counting class. At dahil may 5 tayong paksa ngayon, so mayroon tayong 5 memero din. Okay, so simulan natin dito kay Hannah bilang 1. Okay, so continue. 1, 2, 3. Sige, continue. Okay, so tapos na ba, class? Okay, so lahat ng mga 1 dito sa una, number 2 dun sa likod, dito ang number 3, at 4 doon sa likod. Okay, so okay na ba? May mga grupo na ba lahat? Okay, so ngayon naman ay pumili kayo ng isang leader na siyang mamumuno sa pagpapadaloy ng inyong diskusyon mamaya. Okay, so nakapili na ba? Okay, so ngayon, bawat miyembro ng pangkat ay bibigyan ko ng 2 papel. So itong una ay ito ang isang maikling teksto patungkol sa inyong paksa. At ito namang pangalawa ay ito ay isang worksheet na inyong sasagutan. Okay? Kumuha kayo ng 2. Okay, so bibigyan ko kayo ng 5 minuto upang basahin at unawain ang teksto o ang paksa na maaata sa inyo, okay?
Okay, so magsimula na kayo. Okay, so tapos na ba kayo sa inyong individual na pagbabasa class? At nasagutan nyo na ba ang worksheet? Okay, so ngayon ay magsasama-sama na ang mga mag-aaral bawat grupo na may magkaparehong paksa. At tatalakayin nyo ang inyong mga paksa at pagkukumparahin ang mga sagot ninyo sa worksheet. Okay, so halimbawa, tungkol sa pag-aalsa ni Magat Salamat. Okay, so maaari bang pakitaas ng mga kamay ng mga nakaatas kay Magat Salamat? Okay, so ibig sabihin, ikaw Hana mula sa Group 1, ikaw Jeretel mula sa Group 2, ikaw Rachel mula sa Group 3, ikaw Prince mula sa Group 4, at ikaw Gian mula sa Group 5, ay kayong lima ay muling bubuo ng isang grupo upang inyong talakayin at inyong paksa at pagkumparahin ang mga sagot ninyo sa worksheet. Okay, so ganun din ang gagawin ng mga ibang estudyante na may magkakaparehong paksa. Okay, so bibigyan ko kayo ng 5 minuto para sa inyong talakayan. Okay, so yes, Jeretel, may tanong ka? Oo. Pwede ninyong isulat sa inyong papel ang mga impormasyon na inyong natutunan mula sa inyong mga kagrupo na may magkapareho ninyong paksa. Sapagkat ang mga impormasyong iyan ay inyong magagamit pagbalik ninyo sa orihinal ninyo ng grupo. Okay, so may mga katanungan pa ba? Wala na. Okay, so magpatuloy. Okay, so sa puntong ito ay babalik na kayo sa inyong orihinal na grupo o yung grupo ninyo na nauna upang italakay ninyo isa-isa ang lahat ng mga impormasyong inyong natutunan at nakolekta mula sa tinalakay ninyo kasama ang mga kapareho ninyo ng mga paksa. Naintindihan ba? Okay, so medyo mahaba-haba ito. Kaya bibigyan kayo ng 10 minuto upang talakayin at para kumpletohin ang inyong worksheet. Okay, so magsimula na. Okay, so tapos na ba kayo, class? Okay, so magaling. So ngayon naman ay maaari bang ipasa ninyo ang inyong mga worksheet at siguraduhin mayroong pangalan ninyo, okay? Okay, so ngayon, pwede na kayong bumalik sa inyong orihinal na pwesto. Okay, so magaling class. Kamusta ang inyong nararamdaman mula sa inyong pangkatang gawain? Nag-enjoy ba kayo? Okay, so magaling. Okay, so base sa observation ko, no, masasabi ko talaga na ginawa niyo talaga yung best niyo at nakinig talaga kayo sa bawat ideya at informasyon na nanggagaling sa bawat isa. Okay, so ngayon naman ay ibubuod ko na ang ating aralin ngayon upang mas maunawaan pa ninyo. Okay, so ang kasaysayan ng Pilipinas ay puno ng pag-aasa ng mga katutubo laban sa kolonyalismong Espanyol. Ang mga pag-aasang ito ay nagpapakita ng matinding pagtutol ng mga Pilipino sa pananakop ng mga Espanyol at ang kanilang pagnanais para sa kalayaan. At narito ang 5 sa mga kilalang pag-aalsa sa ating kasaysayan ng Pilipinas. Okay, so unahin muna natin ang pag-aalsa ni Magat Salamat. Okay, so ang pag-aalsa ni Magat Salamat tuong 1660 ay kilala rin bilang sa tawag na pag-aaklas ni Malong. Ito ay naganap sa gitnang Luzon at ang pag-aalsang ito ay naglalayong ibagsak ang kapangyarihan ng mga Espanyol at makamit ang kalayaan para sa mga mamayan ng rehiyon. Ang pangunahing dahilan ng pag-aalsa ay ang puso ng mga nasyonal na Espanyol na hindi nagbabayad para sa pagkain kinuha nila mula sa mga Pilipino. At ang pangalawa naman ay ang pag-aalsa ni Tamblot noong 1588. Ito ay naganap sa isa ng Bohol. Nagsimula ang pag-aalsa ni Tamblot, isang shaman laban sa mga Espanyol. Ang pag-aalsang ito ay naglalayong ibalik ang mga sinaunang paniniwala at tradisyon ng mga katutubo. Okay, so ang pangatlo naman ay ang pag-aalsa ni Francisco Daguhoy noong 1744 to 1829. At ang pag-aalsa ni Francisco Daguhoy ang tinaguri ang pinakamahaba at pinakamalaking pag-aalsa sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang pag-aalsa ay nagsimula dahil sa pagtanggi ng mga Espanyol na
ilibing ang isang pari na namatay mula sa away. At ang pag-aasa ni Tagunoy ay nagpakita ng matinding paglaban ng mga katutubo sa mga Espanyol at ang kanilang pagnanais para sa katarungan. At ang pang-apat naman ay ang pag-aalsa ni na Gabriela Silang at Diego Silang noong 1762 to 1764. So, si Diego Silang ay isang katutubong leader na nag-alsa laban sa mga Espanyol sa Ilocos. Ang pag-aalsa ni Diego ay naglalayong palayain ang mga Ilocos mula sa pananakop ng mga Espanyol, at matapos ang pagkamatay ni Diego Silang ay ang kanyang asawa na si Gabriela Silang ang siyang nagpatuloy ng pag-aalsa. Ang pag-aalsa ni Gabriela ay nagpapakita ng kanyang katapangan at determinasyon sa paglaban sa mga Espanyol. At ang huli ngayon ay ang pag-aalsa ni Hermano Poli noong 1840 to 1841. So, si Apolinario de la Cruz, na kilala rin bilang Hermano Poli, ay isang leader ng isang relihiyosong sekta na nag-asa laban sa mga Espanyol. Ang pag-aalsa ni Hermano Poli ay naglalayong palayain ang mga Pilipino mula sa pang-aapi ng mga Espanyol at ng simbahang Katoliko. Okay, so, at yan nagtatapos ang ating aralin ngayong class. Okay, so, may hinanda ko ditong mga katanungan na inyong sasagutin, okay? Okay, so, unang katanungan. Saan o ano-anong lugar naganap ang mga pag-aalsa? Yes, Jeritel? Tama. Saan pa? Yes. Tama. Okay, so, pangalawa. Ano-ano ang karaniwang dahilan ng pag-aalsa? Yes, Rachel? Tama. Tama? Okay, so ang huling katanungan. Ano ang karaniwang nagiging resulta ng kanilang pag-aalsa? May gusto bang sumagot? Okay. Tama? Yes, Hannah? Tama. Okay, so very good class. At natapos na ang ating aralin ngayon. Okay, so ngayon ay maaari bang kuhanin ninyo ang inyong aklat sa Araling Palipunan at kopyahin ninyo ang inyong takdang aralin ngayon. Okay, so tapos diba? Okay, so maaari bang magsitayo ng lahat para sa ating panalangin pagtatapos? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Mahal naming Ama, salamat po sa matagumpay na naman na klase ngayon. At gabayan niyo po kami sa pag-uwi at patuloy po ninyong pagpalain ang bawat isa sa amin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen.